nakita natin noong nakaraan na magkaroon ng lubos ng kapayapaan at pag-uumapaw sa kaligayahan ng mga tao dahil nalis ng Diyos ang lingwahan. Ngayon, ang isa pa sa mga bagay na papahirap sa tao, yung pagdurusa dahil sa negatibong kaisipan. Ito yung mga masasamang karanasan na naranasan sa buhay. Habang tayo nabubuhay sa masamang sistema ngayon, maraming mga bagay na talaga nagdulot ng negatibong kaisipan para sa atin. Bumabalik-balik sa ating isip at tayo ay pinahihirapan. At dahil nangyayari yan, dahil ang ating mundong kinabuhayan ay di sakta, di perfecto. Ang sistema ay di perfecto. Ang mga tao din ay di perfecto. Paging tayo ay hindi perfecto. Kaya ano ang pangako ng Diyos? O pinangako niya ayon dito sa Isaiah 65:17, ang ganda ng pangako ng Diyos. Ano ang pangako niya? Ganito, sa ilalim ng pamamahala ng kanyang anak na si Jesus sa kaharian o gobyerno ng Diyos, ito ang mangyayari. 65:17 ng Isaiah o Isaias. Dahil lumilikha ako ng bagong langit at bagong lupa, ang dating mga bagay ay hindi na maalaala pa at mawawala na ang mga ito sa puso. Ganda, di ba? Yung bagong langit, bagong lupa na lilikhain ng Diyos, hindi ito literal na langit, literal na lupa. Ito ay tumutukoy sa bagong langit na malarawan, sa pamahalaan na nakakataas sa lupa. Ang lupa naman, ito yung mga tao na pinamamahalaan. So, magkaroon daw ng bagong pamahalaan, ang pamahalaan ni Jesus ang kaharian, at din mga mamamayan, bago din dahil binago ang kanilang personalidad. At sabi diyan, ang dating mga bagay hindi na maalala pa sa ilalim ng pamamahala ni Jesus. Yung mga dating masamang karanasan na hindi na maalala. Kasi ang maiisip mo na ang lubos ng kapayapaan, kaligayahan sa kasalukuyan. Kaya binabanggit na mawawala na ang mga ito, mawawala na ang mga ito sa puso. Yes, dulong bahagi 17. So, hindi mo na maalala ang ganong masamang karanasan sa bagong sistema na sa ilalim ng pamamahala ni Jesus. At magkaroon ng bagong lupa, bagong lipunan ng mga tao na sumusunod sa Diyos. Ang nila sa isang napaganda ang pangako.